Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Sa kanyang alaala ay bumalik ang isang tagpo sa nakaraan kung saan malakas na hinampas ni He Axian ang ulo ni Song Juabek gamit ang isang makapal na piraso ng kahoy. Napadaing na lamang si Song Juabek sa sakit habang mahigpit na sumisigaw ang kanyang guro na ulitin muli ang kanilang ginagawa. Seryosong tinitigan ni He Axian ang nakayukong estudyante at ipinaliwanag na upang manalo ang isang kamao laban sa espada ay kailangan nitong patuloy na lumapit sa tuwing aatake ang kalaban para mabisang mas alag ang sandata. Sa hindi kalayuan ay tahimik namang nakatiwarik si Song Woo-hyun sa ibabaw ng isang matulis na bato bilang bahagi ng sarili nitong pagsasanay. Habang sapaw-sapaw ang kanyang namamagang ulo ay nagpipigil ng luhang dumaing si Song Juabek bago inamin na alam na niya ang patakarang iyon. Idinagdag pa niya na sadyang napakabilis lamang ng ginamit na atake ng kanyang guro kaya hindi man lang ito masundan ng kanyang mga mata. Dahil sa katwirang iyon ay mas lalong uminit ang ulo ni He Axian, walang anumang pag-aalinlangang inangat nitong muli ang hawak na kahoy at walang awang pinaulanan ng sunod-sunod na malalakas na hampas si Song Juabek habang pasigaw na idinidikta na bubugbugin niya ito hanggang sa tuluyan na nitong makita ang paparating na atake. Umalangaw na lamang ang malakas na sigaw ni Song Juabek sa paligid dahil sa matinding parusang natamo mula sa kanyang guro. Matapos ang nakakamatay na atake ay napabagsak na lamang sa maniabing lupa si Song Juabek habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa matinding hiwa sa kanyang dibdib at braso. Habang nakahiga at pilit na iniinda ang sakit ay mabilis na tumakbo sa kanyang isipan ang isang nakakagulat na katotohanan. Dahil sa dami ng beses na naranasan niyang mabugbog ng Luminous Star Sword Technique sa kanyang pagsasanay ay malinaw niyang nakilala na ang ataking bumaon sa kanya ay ang Void Flow Slash. Bahagya siyang pinagpawisan at nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na pagtataka matapos mapagtanto na ang antas ng hiwang iyon ay direktang pumapantay sa mismong kakayahan ni He Axian. Hindi makapaniwalang napatanong si Song Juabek sa kanyang sarili kung paanong naging ganoon kalakas ang ating bida sa kabila ng katotohanang wala namang kahit sinong nagturo dito para maabot ang ganoong klaseng antas. Matikas na nakatayo ang ating bida sa hindi kalayuan habang kalmadong nakatingin sa nakadapan niyang kalaban, walang anumang pag-aalinlangan siyang nagtanong kung bakit hindi pa ito bumabangon at direktang inusisa si Song Juabek kung tuluyan na ba itong sumuko sa kanilang laban. Sa tindi ng inis dahil sa narinig na panunukso ay mabilis na bumangon si Song Juabek at pumosisyon ng mababa upang muling harapin ang kanyang kalaban, bakas ang matinding gigil sa kanyang dagwang mukha habang pasigaw na idineklara na hindi pa siya sumusuko dahil baliwala lamang sa kanya ang mga natamong sugat. Sa kanyang isipan ay pikan niyang isinumpa ang ating bida. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na ang isang taong itinuturing niyang walang kwenta ay may lakas ng loob na kutsain siya ng ganito sa gitna ng kanilang matinding pagtutuos. Muling bumalik sa isipan ni Song Juabek ang mga malulupit na tagpo ng kanyang nakaraan kung saan walang awang tumama ang mabigat na paa ni He Axian sa kanyang mismong mukha. Buong pagmamalaki niyang pinaalalahanan ang kanyang sarili na si He Axian ang direktang nagturo at nagparusa sa kanya upang tuluyang maasa ang kanyang lakas. Sa bawat araw na lumipas sa kanyang pagsasanay ay kinailangan niyang salagin ang walang katapusang paghampas ng kahoy mula sa kanyang guro. Ginawa iyon ni He Axian upang literal na iparaanas sa kanya ang bagsik at bilis ng Luminous Star Sword Technique hanggang sa makabisado ito ng kanyang katawan. Hindi rin niya makakalimutan ang mga pagkakataong napilitan siyang magbuhat ng isang napakalaki at napakabigat na bato sa kanyang likuran habang mahigpit na nagmamasid ang kanyang guro. Sa gitna ng matinding paghihirap na iyon ay buong tapang na ibinao ni Song Juabek sa kanyang isipan na dumaan siya sa isang impyernong pagsasanay kaya hindi siya makakapayag na matalo lamang ng ganoon kadali sa kamay ng ating bida. Matikas na bumalik sa pormang panlaban si Song Juabek habang matalim na nakatitig sa ating bida. Sa kanyang isipan ay nangako siyang hindi na muling ibababa ang kanyang depensa dahil ngayon ay gagamitin na niya ang kanyang buong lakas upang lumaban. Kasunod nito ay buong tapang siyang sumigaw upang hamanin ang kanyang kalaban na tuluyan na silang magtuos. Mula sa hindi kalayuan ay palihim na napangiti si He Axian nang makita ang hindi matitinag na determinasyon ng kanyang estudyante. Isang mahinang tawa ang lumabas sa kanyang bibig na nagpapakita ng kanyang labis na kasiyahan sa kasalukuyang takbo ng sitwasyon. Sa kabilang dako ay seryoso namang nagmamasid sina Southern Heaven at Sodam sa matinding banggaan. Kalmadong pinuna ni Southern Heaven na matagumpay ngang namana ni Song Juabek ang martial arts ni He Axian.
Bakas naman ang matinding pagkagulat sa mukha ni Sodam dahil hindi siya makapaniwala na ang ganoong kalakas na atake ay nag-iwan lamang ng simpleng galos sa katawan ng lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Seryosong pinagmasdan ni Southern Heaven ang sitwasyon at kalmado nitong ipinahayag na kung ganoon ang tibay ng kalaban ay kailangan na lamang sundin ng ating bida ang kanilang nakahandang plano. Sa susunod na sandali ay buong lakas na nagkasalubong ang dalawa sa gitna ng maniebing lupain. Isang matinding salpukan ang umalangaw ng direktang tumama ang matalim at asul na espada ng ating bida laban sa makapal na gauntlet ni Song Juabak. Mahigpit ang kanilang mga panga at kapwa nagliliyab ang determinasyon sa kanilang mga mata habang pilit na tinutulak ang puwersa ng isa't isa. Dahil sa pantay na lakas ng banggaan ay pareho silang tumalsik paatras. Mabilis na dumausdas ang dalawa sa malamig na lupa upang makakuha ng ligtas na distansya bago muling ibinaba ang kanilang mga posisyon para paghandaan ang susunod na yugto ng labanan. Mahigpit na hinawakan ng ating bida ang puluhan ng kanyang espada bago mabilis itong ibinuwelo upang maghanda para sa isang panibagong atake. Mula sa kanyang pwesto ay seryosong pinagmasdan ni Song Juabak ang bawat detalye ng galaw na iyon. Sa kanyang isipan ay pamilyar siya sa nakikitang porma. Alam niya na kapag naipon na ng buo ang enerhiya ay susundan agad ito ng isang umaatungal na puwersa, walang anumang pag-aalinlangan niyang kinilala sa kanyang sarili na ang paghahandang ginagawa ng kanyang kalaban ay ang mismong unang pamamaraan ng Luminous Star Sword Technique. Walang pag-aalinlangang inilabas ng ating bida ang isang sunod-sunod at napakabilis na pag-atake. Nag-iwan ito ng matatalim na asul na hiwas sa hangin na mabilis na nag-cross sa iba't ibang direksyon upang polanan ng saksak at taga ang kanyang kalaban. Mabilis namang inangat ni Song Juabak ang kanyang makapal na gauntlet upang salagin ang bawat paparating na puwersa. Sa kanyang isipan ay puspusan niyang inunawa ang direksyon ng sandata at tahimik na nakumbinsi ang kanyang sarili na kahit mahirap makita ang buong galaw ay kaya pa rin niya itong harangan dahil alam na niya kung anong klaseng atake ang papalapit. Sa kabila ng kanyang matibay na depensa ay hindi pa rin niya tuluyang naiwasan ang ilang maliliit na hiwa mula sa matinding bilis ng mga atake. Kalmado lamang niyang pinagmasdan ang sariwang dugo sa kanyang katawan bago buong kumpiyansang idineklara sa kanyang sarili na isa lamang itong simpleng galos na hindi kailanman makakapigil sa kanyang patuloy na paggalaw. Mahigpit na pinanatili ng ating bida ang kanyang espada malapit sa kanyang mukha habang seryosong tinatasa ang takbo ng kanilang laban. Sa kanyang isipan ay malinaw niyang napagtanto na kahit ibuhos pa niya ang kanyang buong lakas ay madali pa rin itong masasaga ng kanyang kalaban dahil kabisado na nito ang bawat galaw ng kanyang estilo. Bukod pa rito ay palihim niyang pinuna ang matinding pag-asenso ni Song Juabak sa matagumpay nitong pagkatuto sa Qinggong ni He Axian. Kasunod nito ay mabilis na dumausdas paatras ang ating bida upang kumuha ng mas magandang posisyon ngunit nanatili pa ring nakatutok sa kanya ang kalaban mula sa hindi kalayuan. Dahil napakahirap iwaksi ng ganoong klaseng katunggali ay kalmado na lamang niyang tinanong ang kanyang sarili kung mas mabuti bang ibuhos na lamang niya ang kanyang buong atensyon sa patuloy na pag-atake. Mabilis na nagpakawala ng panibagong atake ang ating bida at pinakawala ng matalim na asul na enerhiya ng kanyang espada. Sa isipan ni Song Juabak ay agad niyang nakilala na inuulit lamang ng kanyang katunggali ang paggamit ng Tiger Force Sword. Seryoso at matalim ang kanyang tingin habang maingat na binabasa ang paparating na puwersa mula sa itaas. Batid niya na ginagamit ng Tiger Force Sword ang matinding pressure upang tuluyang idikdik at patobon ang kalaban, subalit sa kabila ng lakas na ito ay kalmado niyang napagtanto ang isang malaking kahinaan ng nasabing pamamaraan. Sa pagitan ng bawat galaw ay may maliliit na patlang na pwedeng samantalahin upang makalapit. Dahil dito ay walang anumang pag-aalinlangang sumugod paarap si Song Juabak. Matapang niyang sinalag ang espada gamit ang kanyang makapal na gauntlet upang tuluyang bawasan ang distansya nilang dalawa at pilitin ang ating bida sa isang malapitang labanan. Walang tigil na sumugod si Song Juabak at mabilis na inihampas ang kanyang makapal na gauntlet upang puwersahin ang ating bida sa isang malapitang labanan. Sa kanyang isipan ay maingat na tumatakbo ang plano na unti-unting bawasan ang kanilang distansya bago magpakawala ng sunod-sunod at mabibigat na suntok na wawasak sa depensa ng kanyang kalaban. Bakas sa matalim niyang tingin ang matinding kumpiyansa dahil buong akala niya ay malapit na niyang mabaliktad ang sitwasyon at tuluyang makuha ang panalo. Subalit imbes na mangamba ay mabilis na umiwas ang ating bida at bahagyang umatras habang mahigpit na nakahawak sa puluhan ng kanyang espada, kalmado siyang pumosisyon at inihanda ang kanyang sarili para sa isang pamilyar na galaw.
tahimik niyang idineklara sa kanyang isipan na sasalubungin niya ang agresibong atake na iyon gamit mismo ang ikatlong pamamaraan ng Luminous Star Sword Technique. Walang anumang pag-aalinlangang pinakawala ng ating bida ang Void Flow Slash na lumikha ng mabilis at sunod-sunod na asul na enerhiya patungo sa kanyang kalaban. Mabilis naman itong sinalag ni Song Juabot gamit ang kanyang makapal na gauntlet habang mahigpit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa tindi ng salpukan. Sa kanyang isipan ay pamilyar siya sa katangian ng pamamaraang iyon na gumagamit ng mga magaan ngunit hindi inaasahang pag-atake upang tuluyang lituhin ang kalaban. Kaya imbes na piliting harangan ang bawat papasok na hiwa ay buong tapang siyang nagdesisyon na direktang sumugod paarap at damaykit sa ating bida upang mawalan ito ng espasyong makagalaw. Makikitang matalim ang tingin ni Song Juabot habang tahimik na nagdiriwang sa kanyang isipan, buong kumpiyansa niyang idineklara sa kanyang sarili na tuluyan ng gumana ang ginawa niyang agresibong hakbang. Sa kabilang banda ay mabilis na dumausdas paatras ang ating bida sa ibabaw ng malamig na lupa upang pilitin sanang kumuha ng ligtas na distansya, subalit kalmado lamang itong pinagmasdan ni Song Juabot mula sa kanyang pwesto bago mayabang na pinuna sa kanyang isipan na masyado namang halata ang pagnanais ng kanyang kalaban na lumayo mula sa kanilang malapitang salpukan. Mabilis na nagpakawala ng isang malakas na atake si Song Juabot mula sa itaas. Agad namang ibinaba ng ating bida ang kanyang posisyon sa isang horse stance at ginamit ang kanyang libreng kamay upang mapanatili ang balanse habang nakahanda ang kanyang espada. Sa isipan ni Song Juabot ay mabilis niyang nakilala na ang pormang iyon ay ang ikalawang pamamaraan ng Luminous Star Sword Technique. Pamilyar siya sa Hidden Toad Slash kung saan sasaluhin muna ng gumagamit ang puwersa ng kalaban bago magpakawala ng isang biglaang ganting atake. Subalit imbes na ituloy ang inaasahang galaw ay mabilis na binago ni Song Juabot ang direksyon ng kanyang pagsugod, mabilis siyang dumausdas pababa sa malamig na lupa upang atakehin ang ating bida mula sa isang anggulong mahirap basahin, buong kumpiyansa niyang idineklara sa kanyang sarili na hindi kailanman magiging epektibo ang Hidden Toad Slash kung mabibigo ang gumagamit na hulaan ang eksaktong direksyon ng paparating na atake. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida at napanganga sa pagkagulat matapos tuluyang masira ang kanyang inaasahang pormasayon, agad namang napansin ni Song Juabot ang malaking puwang na iyon, buong pananabik niyang idineklara sa kanyang isipan na gumuho na ang balanse ng kanyang katunggali kaya ito na ang perpektong pagkakataon upang umatake. Walang anumang pag-aalinlangang nagpakawala ng isang malakas na sigaw si Song Juabot bago mabilis na sumugod paarap. Bakas ang isang malaking ngisi sa kanyang mukha habang iniangat ang kanyang makapal na gauntlet upang asintahin ang ating bida na kasalukuyang nakabitin sa hangin at walang sapat na kakayahang ibalik ang sariling depensa. Bumakas ang isang malaking ngisi sa mukha ni Song Juabot habang bahagya siyang pinagpawisan sa tindi ng pananabik. Buong pagmamalaki niyang idineklara sa kanyang isipan na tuluyan na niyang nawasak ang pormasayon ng Luminous Star Sword Technique. Kasunod nito ay isang mabigat at mabilis na puwersa ang direktang bumaon pababa na nagtulak sa ating bida paatras. Pilit niyang ginamit ang kanyang espada upang salagin ang atake ngunit patuloy siyang dumausdas sa malamig na lupa dahil sa tindi ng salpukan. Habang nangyayari iyon ay mapanuksong nagtanong si Song Juabot sa kanyang sarili kung ano na ang susunod na hakbang ng kanyang kalaban. Malinaw sa matalim niyang tingin ang matinding kumpiyansa dahil kabisado na niya ang lahat ng kahinaan ng nasabing pamamaraan kaya nakatitiyak siyang hindi na ito kailanman tatalab laban sa kanya. Mula sa kabilang dako ay kalmadong pinuri ni Southern Heaven ang ating bida dahil kahit nahirapan ito ng higit sa inaasahan ay matagumpay pa ring naisakatuparan ang kanilang plano. Masigla namang sumang-ayon si Sodam at buong pananabik na iminungkahi na simulan na nila ang ganting atake. Bahagyang nakaluhod ang ating bida sa malamig na lupa habang mariing nakasapo sa kanyang dibdib dahil sa mga natamong sugat, pikan niyang idinaing sa kanyang isipan na siya ang mismong nakikipaglaban at tumatanggap ng matitinding bugbog, kaya kahit pinaghandaan pa niya ang sitwasyong iyon ay nakakabaliw pa rin ang sakit na kanyang nararamdaman. Upang pakalmeyan ang kanyang loob ay maagap na nagpayo si Southern Heaven na huwag na niya itong intindihin. Agad namang sumuporta si Sodam at masayang ipinaalala sa ating bida na walang dapat ipag-alala dahil mabilis ding maghihilom ang mga ganoong klaseng sugat gamit ang sariling enerhiya mula sa kanyang cultivation technique. Mabilis na binalot ng kalmadong asul na enerhiya ang dibdib ng ating bida upang paghilumin ang mga natamong sugat, sa kanyang isipan ay pikan niyang ipinaalala na kahit gaano pa kabilis ang paggaling na ito ay siya pa rin ang direktang nakakaramdam ng matinding sakit.
Makalipas ang ilang sandali ay isang bahagyang ngisi ang bumakas sa kanyang mukha habang sapo-sapo ang kanyang dibdib. Sa hindi kalayuan ay seryoso namang nakamasid si Heaxian sa buong pangyayari. Buong kumpiyansang idineklara ng ating bida sa kanyang sarili na dahil sa sinadyang pagbagsak ng kanyang porma sayon kanina ay matagumpay na niyang naipakita na ang Luminous Star Sword Technique na nakasulat sa sikretong manual ay maaari pa ring mawasak. Habang pilit na sinasalag ang matinding puwersa ni Song Juabak ay kalmadong pinaganya ng ating bida ang kanyang isipan. Malinaw niyang napagtanto na magiging isang malaking hangal lamang siya kung patuloy niyang gagamitin ang eksaktong pamamaraan na tuluyan ng nawasak ng kanyang kalaban. Dahil dito ay mabilis niyang inihanda ang kanyang espada na agad binalot ng matalim na asul na enerhiya. Sa kanyang isipan ay buo na ang kanyang desisyon na gamitin ang pinabuting bersyon ng Luminous Star Sword Technique. Matalino niyang binalangkas ang palusot na maaari na lamang niyang sabihin na biglaan niya itong naimbento dahil sa sobrang hirap ng kanilang sitwasyon upang wala na silang mahanap na butas o reklamo laban sa kanya. Sa kabilang dako ay patuloy namang sumusugod si Song Juabak nang may malaking ngisi sa kanyang mukha. Buong pagmamayabang siyang sumigaw at tinawag na hangal ang ating bida habang tahimik na hinahamon sa kanyang isipan na subukan nitong umatake muli upang tikman ang kanyang lakas. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamayabang ay biglang nanlaki ang mga mata ni Song Juabak at bahagyang pinagpawisan dahil sa labis na gulat. Sa kanyang isipan ay pilit pa rin niyang kinukumbinsi ang sarili na kahit subukan pang umatake muli ng kanyang kalaban ay wala na itong epekto subalit mabilis itong naputol ng rumahistro ang isang matinding pagtataka sa kanyang reaksyon. Sunod-sunod na matatalim at mabilis na asul na enerhiya ang bumulusok patungo sa kanya kaya napilitan siyang itaas at pagdikitin ang kanyang dalawang kamay na may makapal na gauntlet upang salagin ang mga ito. Habang pilit na hinaharangan ang puwersa ng bawat atake ay hindi makapaniwalang napagtanto ni Song Juabak na ang mga galaw ng Void Flow Slash ay naging mas matalim at mas mapanganib kumpara kanina. Walang tigil ang agresibong pag-atake ng ating bida mula sa kanyang mababang posisyon at patuloy nitong pinaulanan ng asul na hiwa ng espada si Song Juabak hanggang sa tuluyan nitong umatras at ma-corner sa isang matigas na bato, isang malakas na daing na lamang ang lumabas sa bibig ni Song Juabak habang hirap na hirap itong tapatan ang pinabuting lakas ng kanyang katunggali. Bakas ang matinding pagkagulat sa mukha ni Heaxian habang seryosong pinagmamasdan ang mabilis na pagbabago sa sitwasyon. Sa kabilang banda ay hirap at pinagpapawisan si Song Juabak habang pilit na sinasalag ang mga atake. Sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala na biglang nagbago ang mga galaw ng kanyang kalaban. Dahil sa matinding inis at pagkalito ay napamura na lamang siya at pasiga na tinanong ang ating bida kung ano ba talaga ang ginawa nito. Kalmado at may malaking ngiti namang nakatingin ang ating bida sa kanyang nahihirapang kalaban. Buong kumpiyansa niyang ipinaliwanag na binago niya lamang ng kaunti ang Luminous Star Sword Technique dahil masyadong magaling samalag si Song Juabak. Mapanukso pa siyang nagtanong kung nagustuhan ba nito ang kanyang ginawa. Patuloy na pinagpapawisan si Song Juabak habang bakas ang matinding gulat sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala na nagawa ng kanyang kalaban na baguhin ang mga porma sayon at galaw sa gitna mismo ng kanilang matinding laban. Para sa kanya ay tila isang imposibleng bagay iyon ngunit wala siyang magawa dahil mismong ang kanyang dalawang mata ang saksi sa kasalukuyang nangyayari. Sa kabilang banda ay makikita ang ating bida na may nagliliwanag na asul na mga mata at isang malaking ngisi sa kanyang mukha. Buong kumpiyansa siyang patuloy na nagpapakawala ng malalakas at mabibilis na asul na enerhiya mula sa kanyang espada. Pilit namang isinasalag ni Song Juabak ang kanyang makapal na gauntlet upang protektahan ang sarili mula sa sunod-sunod na hiwa ng puwersa. Sa sobrang inis ay napamura na lamang siya sa kanyang isipan dahil napagtanto niya na labis na nadagdagan ang dami at tindi ng mga atake ng Tiger Force Sword. Dahil sa walang humpay na pressure na kanyang nararanasan ay naging mas mahirap para sa kanya na sumugod at tuluyang bawasan ang kanilang distansya. Sa kabila ng walang tigil na ulan ng asul na enerhiya ay pilit pa ring kinukumbinsi ni Song Juabak ang kanyang sarili na hindi ito mahalaga. Mabilis na tumakbo sa kanyang isipan na kahit gaano pa kabilis ang patuloy na paggamit ng Tiger Force Sword ay tiyak na magkakaroon pa rin ito ng maliit na siwang sa pagitan ng bawat atake. Determinado niyang itinuon ang kanyang buong atensyon sa paghahanap ng patlang na iyon upang tuluyang makalapit. Sa mismong sandaling makita niya ang pagkakataon ay mabilis at walang anumang pag-aalinlangang sumugod paarap si Song Juabak. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang pangahabang buong lakas na nagdedeklara sa kanyang isipan na ito na ang tamang oras upang isara ang distansya nilang dalawa.
Walang anumang pag-aalinlangang inihampas ni Song Juabak ang kanyang kamao patungo sa ating bida, dala ang isang napakalakas na puwersa upang tuluyang isara ang distansya nilang dalawa. Subalit imbes na mavisak ang depensa ng kanyang kalaban ay biglang nanlaki ang mga mata ni Song Juabak at napuno ng matinding pagtataka ang kanyang mukha, hindi makapaniwala niyang naibulong sa kanyang sarili kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Sa eksaktong sandaling iyon ay mahigpit na nahawakan ng ating bida ang makapal na gauntlet ni Song Juabak gamit ang isang kamay na binalot ng asul na enerhiya. Tuluyang napatigil ang agresibong pagsugod na iyon dahil sa tindi ng pagkakahawak ng ating bida na naghudyat na tapos na ang pagkakataon ng kanyang katunggali. Bahagyang pinagpawisan si Song Juabak habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat dahil sa mismong nasaksihan. Mabilis na tumakbo sa kanyang isipan kung paano ginamit ng ating bida ang kaliwang kamay nito upang balansehin ang sarili at kontrolin ang perpektong distansya nilang dalawa. Sa pamamagitan ng direktang pagsalo sa agresibong atake ng kanyang katunggali ay tuluyan nitong naihanda ang malakas na buwelo. Sa eksaktong sandaling iyon ay walang anumang pag-aalinlangang pinakawalan ng ating bida ang ikalawang pamamaraan ng Luminous Star Sword Technique. Isang dambuhala at matalim na asul na enerhiya mula sa Hidden Toad Slash ang mabilis na humiwa paitaas, dala ang isang napakalakas na puwersa. Isang daing ng matinding sakit ang lumabas sa bibig ng ating bida habang hirap na hirap niyang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kanyang isipan ay malinaw niyang alam na perpektong tumama ang ginawa niyang Hidden Toad Slash. Ngunit sa kabila ng matagumpay na atake ay napuno ng pagtataka ang kanyang reaksyon nang maramdaman niya ang labis na pamamanhid at pinsala sa mismong kamay na nakahawak sa kanyang espada. Habang pilit na kinakaya ang sakit, ay napagtanto niya ang isang nakakabahalang bagay tungkol sa naging salpukan. Pakiramdam niya ay direktang hamampas lamang siya sa isang solidong tipak ng bakal, kaya ganoon na lamang ang pinsalang bumalik sa kanyang sariling katawan. Bahagya siyang pinagpawisan at naging seryoso ang kanyang mukha bago mahinang usalin ang pangalan ni Song Juabak, dala ang matinding pagkagulat sa tunay na tigas ng depensa nito. Bakas ang labis na pagtataka sa boses ng ating bida habang hindi makapaniwalang nagtanong kung ano ba ang kakaibang anyo na ipinapakita ng kanyang kalaban. Sa kanyang harapan ay tumambad ang matinding pagbabago kay Song Juabak. Ang balat nito ay nag-iba ng kulay at naging kasing tigas ng bakal habang may mga nagliliwanag na gintong linya na gumagapang mula sa kanyang dibdib paakyat sa kanyang mukha. Nawala ang itim ng kanyang mga mata na tuluyang napalitan ng purong liwanag, at kasabay ng paglabas ng mainit na usok mula sa kanyang bibig ay ang pag-apo ng isang napakabigat na pressure na nagbigay linaw kung bakit nasaktan ang ating bida sa kanilang huling salpukan. Isang malakas na sigaw ang umalangaw mula kay Song Juabak na nagdedeklarang hindi pa tapos ang kanilang laban. Kasabay nito ay ang mabigat na pagbagsak ng kanyang mga gauntlet sa malamig na lupa. Mula sa hindi kalayuan ay tahimik itong pinagmamasdan ng ating bida habang bakas ang matinding pagtataka sa kanyang mukha. Mabilis na tumakbo sa kanyang isipan kung bakit biglang hinubad ng kanyang kalaban ang mga proteksyon nito at kung ano ba talaga ang binabalak nitong gawin. Sa gitna ng kanyang pagkalito ay mabilis na nagsalita si Southern Heaven upang bigyan siya ng babala. Seryosong ipinaliwanag ng espiritu na ang kakaibang anyo na ipinapakita ngayon ng kanyang kalaban ay tinatawag na Golden Blood Body. Bahagyang pinagpawisan ng ating bida at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat habang inuulit sa kanyang isipan ang pangalan ng nakakatakot na Porma Sion. Walang inaksayang oras si Southern Heaven at madiing pinaalalahanan ang ating bida na magiging ibang-iba na ang daloy ng kanilang laban kumpara kanina dahil ginamit na ni Song Juabak ang pamamaraang iyon. Kasabay ng nakakapasong pressure na nagmumula sa nagliliwanag na gininto ang katawan ng kanyang katunggali ay mariing inutusan ng espiritu ang ating bida na agad lumayo upang maiwasan ang nakaambang panganib. Nakuha ang atensyon ng ating bida nang biglang tawagin ng kalaban ang kanyang pangalan. Bago pa man siya makapag-isip ay isang mabigat at nagliliwanag na presensya ang mabilis na sumulpot sa kanyang mismong harapan. Bahagya siyang pinagpawisan at bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha dahil nagawa agad ni Song Juabak na isara ang kanilang distansya ng walang kahirap-hirap. Nang may nakakatakot na ngisi ay mapanuksong nagtanong ang kalaban kung saan ba siya nakatingin. Sa eksaktong sandaling iyon ay isang napakabilis na atake ang bumulusok patungo sa mukha ng ating bida. Kahit pilit siyang umiwas ay hindi pa rin siya tuluyang nakatakas sa talam ng galaw na iyon. Isang malakas na singhap ang lumabas sa kanyang bibig habang tumalsik ang sariwang dugo mula sa sugat na nahiwa sa kanyang pisngi na nagpatunay kung gaano kadelikado ang bagong anyo ni Song Juabak. Mabilis na napagtanto ng ating bida kung gaano kabilis ang paggalaw ni Song Juabak sa bago nitong anyo.
Sa kanyang isipan ay alam niyang sadyang mabilis na ang kanyang kalaban dahil sa taglay nitong pambihirang Qinggang, ngunit mas lalo pa itong naging mapanganib ngayon, habang bahagyang pinagpawisan at ramdam ang hapdi ng dugong umaagos sa kanyang pisngi ay malinaw niyang naisip na isang simpleng babala lamang ang nagdaang patikim na suntok na iyon. Tahimik niyang inamin sa kanyang sarili na kapag gumamit na si Song Juabak ng isang tunay na pamamaraan ng kamao ay paniguradong hindi na niya ito maiiwasan pa, dahil sa matinding pressure ay mahigpit na hinawakan ng ating bida ang kanyang espada at ibinaba ang kanyang posisyon upang maghanda. Hindi niya inasahan na aabot siya sa ganitong kahirap na sitwasyon kaya buo na ang kanyang desisyon na kailangan na niyang tapusin ang laban na ito ngayon din. Sa kabilang dako ay walang anumang pag-aalinlangang sumugod si Song Juabak, dala ang isang nakakatakot na ngisi at nagliliwanag na mga mata. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang nakabalot na kamao habang mabilis na bumubulusok paarap upang magpakawala ng isang matinding atake na handang dumurog sa anumang depensa ng ating bida. Walang gustong umatras sa papalapit na banggaan at ramdam sa buong paligid ang matinding pressure na dala ng kanilang umaapaw na enerhiya. Mula sa isang dulo ay mabilis na sumugod ang ating bida, dala ang kanyang espada na ngayon ay tuluyan ng binalot ng isang dambuhala at marahas na asul na aura. Sa kabilang banda ay buong lakas ding humarabas paarap si Song Juabak gamit ang kanyang nagliliwanag na gininto ang katawan na naglalabas ng nakakapasong init. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang nakabalot na kamao at bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon na tapusin ang laban. Patuloy na lumiliit ang distansya nilang dalawa sa ibabaw ng malamig na lupa at pareho silang nakahanda para sa isang napakalakas na salpukan na siguradong yayanig sa buong lugar. Walang inaksayang oras ang ating bida at mabilis na nagpakawala ng sunod-sunod at matatalim na asul na hiwa mula sa kanyang espada. Isang siksik na lambat ng enerhiya ang nabuo sa hangin habang pilit niyang ginagamit muli ang Tiger Force Sword upang harangan ang daan ng kanyang sumusugod na kalaban. Subalit sa halip na umiwas ay dirdiretsong humarabas paarap si Song Juabak at walang takot na sinalubong ang buong puwersa ng mga atake. Dahil sa pambihirang tigas ng kanyang golden blood body ay madali lamang nawasak at naging maliliit na kislap ang asul na enerhiya sa sandaling bumangga ang mga ito sa kanyang nagliliwanag na balat, bakas ang isang nakakatakot na ngisi sa kanyang mukha habang mayabang na idineklara na tuluyan ng nawala ng silbi ang pamamaraang iyon laban sa kanya. Isang malakas na salpukan ng yumanig sa buong paligid ng direktang tumama ang nagbabagang kamao ni Song Juabak sa braso ng ating bida. Pilit na sinalag ng ating bida ang pag-atake gamit ang magkabilang kamay habang nakaharang ang kanyang espada, subalit sadyang napakalakas ng puwersang dala ng kanyang kalaban. Nanlaki ang mga mata ng ating bida at napasinghap sa tindi ng sakit habang marahas siyang naitulak paatros. Ang labis na lakas ng atake ni Song Juabak ay nag-iwan ng mabibigat na bakas sa malamig na lupa habang tuloy-tuloy na dumausdas palayo ang ating bida. Isang malakas na daing ang kumawala mula sa kanyang bibig habang hirap na hirap siyang kinokontrol ang sariling balanse. Sa kanyang isipan ay hindi niya napigil ang purihin at labis na mamangha sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na ipinakita ni Song Juabak. Kusa niyang inamin sa kanyang sarili na sadyang naging mas malakas pa ang kanyang kalaban kumpara kanina. Bago pa man tuluyang makabawi ang ating bida ay mabilis na tumalon at umikot paitaas si Song Juabak upang kumuha ng panibago at mas matinding buwelo. Kasabay ng isang malakas na sigaw ay mabilis itong bumulusok pababa, dala ang nagliliwanag na presensya ng kanyang ginintoang katawan at nagpakawala ng isang napakabigat na atake. Walang inaksayang oras ang ating bida at agad na inangat ang kanyang espada ng paalang upang salagin ang paparating na panganib, subalit sadyang napakalakas ng puwersang dala nito. Sa mismong sandaling bumangga ang matigas na braso ni Song Juabak. Sa talim ng espada ay pilit na idiniin ang ating bida pababa dahilan upang sumabog at tuluyang mawasak ang mabatong lupang kanyang inaapakan. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida habang bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod, subalit isang mabilis na ginhawa ang tumakbo sa kanyang isipan matapos niyang matagumpay na masalag ang nakakamatay na atake. Ginamit niya ang natitirang lakas mula sa salpukan upang piliting makalikha ng isang maliit na siwang sa posisyon ng kanyang kalaban at agad na naglunsad ng isang mabilis na ganting salakay. Mula sa kanyang mababang pwesto ay walang anumang pag-aalinlangang pinakawala ng ating bida ang ikalawang pamamaraan ng Luminous Star Sword Technique, isang matalim at paitaas na asul na enerhiya mula sa Hidden Toad Slash ang mabilis na humiwa at direktang tumama sa ginintoang katawan ni Song Juabak. Dahil sa hindi inaasahang tindi ng ganting atake ay malakas na tumalsik paatras si Song Juabak.
Tuloy-tuloy na lumipad ang kanyang katawan sa hangin hanggang sa malakas itong bumangga at tuluyang dumurog sa matigas na mabatong pader sa kanyang likuran. Isang malakas na tunog ng pagguho ang umalangaw habang patuloy na dumadaos-dos pa atras si Song Juabak. Bumaon ang kanyang mga paa sa matigas na lupa at lumikha ng malalalim na bakas bago niya tuluyang nahinto ang puwersa ng kanyang pagbulusok. Sa kabila ng taglay niyang pambihirang depensa ay makikita ang sariwang dugo na umaagos mula sa kanyang bibig. Bakas ang matinding inis sa kanyang reaksyon habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang panga. Tahimik siyang napamura sa kanyang sarili dahil malinaw niyang napagtanto na malapit nang maubos ang kanyang limitadong oras para panatilihin ang nakakatakot na anyong iyon. Madiing ibinaon ni Song Juabak ang kanyang nakabalot na mga kamay sa bitik-bitik na lupa, bakas ang pambihirang lakas sa kanyang paggalaw habang mapanukso niyang tinanong ang ating bida kung palagi ba nitong gagamitin ang Hidden Toad Slash sa tuwing makakalapit siya ng tuluyan. Agad siyang nagdagdag ng isang nagbabantang hamon upang subukan kung paano haharapin ng kanyang kalaban ang panibago nitong taktika. Sa susunod na sandali ay isang matinding puwersa ang pinakawalan ni Song Juabak mula sa kanyang mga kamay na tuluyang yumanig sa buong paligid. Malalaking tipak ng bato at lupa ang marahas na sumabog paitaas dala ang isang nakakatakot na enerhiya. Matikas na nakatayo ang ating bida at seryosong napatingin sa itaas habang pinagmamasdan ang naglalakihang debris na nagbabadyang bumagsak patungo sa kanyang direksyon. Walang inaksayang oras ang ating bida at agad na iniwasiwas ang kanyang espada upang hiwain ang mga naglalakihang bato na lumilipad patungo sa kanya. Sa kanyang isipan ay nagtaka siya kung isa lamang itong patibong upang ilihis ang kanyang atensyon dahil pilit at desperado na ang galaw na ito. Sa eksaktong sandaling iyon ay bigla na lamang sumulpat sa kanyang gilid si Song Juabak dala ang nagliliwanag nitong gininto ang katawan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng ating bida nang mapagtanto niya kung gaano kabilis isinara ng kanyang kalaban ang kanilang distansya. Bago pa man siya makabawi ay buong lakas na nagpakawala ng isang mabigat na suntok si Song Juabak. Mabilis na inilagay ng ating bida ang kanyang espada sa unahan upang salagin ang nagbabagang kamao dahilan para sa isa na namang malakas na salpukan na yumanig sa buong paligid. Sa kalagitnaan ng matinding salpukan ay isang nakakabahalang reaksyon ang biglang napansin ng ating bida. Bahagya siyang pinagpawisan at bakas ang tunay na pag-aalala sa kanyang mga mata nang makita niya ang labis na paghihirap na nakaguhit sa mukha ng kanyang kalaban. Kahit pa nasa gitna sila ng isang mapanganib na labanan ay hindi niya napigil ang tawagin ang pangalan ni Song Juabak at seryosong magtanong kung maayos lang ba ang kalagayan nito. Sa mismong harapan niya ay malinaw na makikita ang matinding pagngit-ngit ng mga ngipin ng kanyang katunggali habang pilit nitong itinataguyod ang nagliliwanag na gininto ang katawan kahit na tila umaabot na ito sa pinakadulong hangganan ng kanyang pisikal na lakas. Imbes na kumalma ay tila lalong nag-alab ang galit ni Song Juabak nang marinig ang pag-aalala ng ating bida, kasabay ng isang malakas na sigaw ay mabilis siyang nagpakawala ng sunod-sunod at mabibigat na atake na pilit namang sinasalag ng ating bida gamit ang kanyang espada. Madiin niyang pinaalalahanan ang kanyang katunggali na huwag mag-astang mas nakatataas habang patuloy na ibinabagsak ang kanyang mga nagbabagang kamao sa bawat salpukan. Sa kalagitnaan ng mapanganib na palitan ng puwersa ay tahimik na sumulpat si Southern Heaven sa tabi ng ating bida. Seryosong nagbabala ang espiritu na magiging delikado na ang sitwasyon kapag nagpatuloy ang ganitong daloy ng sagupaan kaya mariin nitong ipinayo na kailangan na agad makahanap ng epektibong paraan upang matalo ang kalaban. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida habang nakatutok ang seryosong paningin kay Song Juabak. Sa kanyang isipan ay tahimik siyang sumang-ayon sa sinabi ni Southern Heaven dahil malinaw na rin sa kanyang sariling pakiramdam na hindi na siya tatagal pa kung hahayaan niyang hamaba pa ang laban na ito. Mabilis na nilinaw ni Southern Heaven na hindi ang ating bida ang kanyang pinag-aalalahanan kundi ang mismong kalaban na si Song Juabak. Sa kanyang alaala ay malinaw pa rin kung paano niya nasaksihan ng ilang beses ang perpektong golden blood body ni He Action noong kasama pa niya ang kanyang dating master. Habang seryosong pinagmamasdan ng espiritu ang likuran ng kanilang katunggali ay agad niya itong ikinumpara sa kanyang nakita sa nakaraan, tahimik niyang ipinaliwanag na hindi ganoon kamaga ang balat ni He Action at hinding-hindi rin ito nagkakaroon ng mga delikadong bitik tulad ng malinaw na nangyayari ngayon sa buong katawan ni Song Juabak. Sa gitna ng nagpapatuloy na sagupaan ay buong kumpiyansang ipinaliwanag ni Southern Heaven ang dahilan sa likod ng nakakabahalang anyo ni Song Juabak.
Seryosong sinabi ng espiritu na ang mga nakikitang bitik sa katawan nito ay malinaw na epekto ng pagpilit na gumamit ng isang pamamaraan na higit pa sa kaya nitong hawakan. Walang pag-aalinlangang idinagdag ng espiritu ang isang mabigat na katotohanan na kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon ay paniguradong ikamamatay ito ng kanilang katunggali. Tahimik naman itong pinakinggan ng ating bida habang bakas ang malalim na pag-iisip sa kanyang seryosong mukha. Sa kanyang isipan ay lubos niyang naiintindihan ang punto ni Southern Heaven ngunit malinaw sa kanyang reaksyon na nasa isang napakahirap siyang posisyon upang piliting tapusin ang laban sa madaling paraan. Pilit na nilalabanan ng ating bida ang mabigat na sitwasyon kaya buong lakas siyang nagpakawala ng magkasunod na atake gamit ang kanyang espada. Walang pag-aalinlangan niyang ibinuhos ang kanyang enerhiya para sa Tiger Force Sword at agad itong sinundan ng isa pang malawak na asol na hiwa mula sa Void Flow Slash upang harangan ang daan ng kalaban. Bakas ang matinding hirap sa kanyang mukha habang tumatakbo sa kanyang isipan ang isang nakakabahalang katotohanan. Sa kabila ng tindi at talim ng kanyang mga ginamit na pamamaraan ay hindi man lang nito nagawang pabagalin o pigilan ang walang tigil na pagharabas ng nagbabagang katawan ni Song Juabak. Sa gitna ng walang tigil na palitan ng matitinding atake ay mabilis na tumakbo sa isipan ng ating bida ang isang malinaw na kalkulasyon. Alam niya na malaki ang posibilidad na manalo siya kung patotigilan lamang niya ang laban hanggang sa tuluyang. Bumigay ang katawan ng kanyang kalaban, subalit agad din siyang nag-alangan dahil malinaw sa kanya na kapag ginawa niya iyon ay paniguradong mamatay si Song Juabak. Dahil dito ay nabuo ang isang mapanganib ngunit matapang na desisyon sa kanyang kalooban na kailangan niyang ipanalo ang sagupaan na ito habang sinisiguradong mananatiling buhay ang kanyang katunggali. Sa kabilang banda ay tila walang pakialam sa sariling kaligtasan si Song Juabak habang buong lakas nitong sinasalubong ang mga matatalim na asol na hiwa. Gamit ang kanyang nagliliwanag na gininto ang katawan ay marahas niyang hinawi ang dambuhalang puwersa ng enerhiya gamit ang sariling mga kamay at patuloy na sumugod paarap dala ang nakakatakot na presensya na handang durugan ang anumang hamarang sa kanyang daan. Isang mabilis na talsik ng sariwang dugo ang sumabog sa hangin nang tuluyang umabot ang talam ng espada sa katawan ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Song Juabak sa matinding pagkagulat nang maramdaman niya ang hapdi mula sa sandata na direktang humiwas sa kanyang balikat. Sa kabilang banda ay mabilis na kinontrol ng ating bida ang kanyang sariling puwersa at sapilitang pinigil ang paggalaw ng kanyang espada upang hindi ito tuluyang bumaon. Habang seryosong nakatitig sa kanyang harapan ay hindi niya mapigil ang isipin kung gaano kabaliw ang walang ingat na paglusob ng kanyang kalaban. Isang mabigat na katotohanan ang tumakbo sa kanyang isipan na kung nahuli lamang siya ng kaunti sa paghinto ng kanyang atake ay paniguradong tuluyan na nitong nahiwa ang dibdib ni Song Juabak. Sa kabila ng sariwang sugat mula sa hiwa ng espada ay hindi man lang umatras si Song Juabak at sa halip ay mahigpit nitong hinawakan ang mismong talim ng sandata gamit ang kanyang nakabalot na kamay, kasabay ng isang matinding daing ay malinaw nitong ipinakita na wala itong pakialam sa sakit na nararamdaman makalapit lamang ng tuluyan. Agad namang pinagpawisan ang ating bida habang bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata dahil wala na siyang maisip na paraan upang ligtas na matapos ang sagupaan. Walang inaksayang oras si Song Juabak at buong lakas itong nagpakawala ng isang mabigat na suntok patungo sa harapan ng ating bida. Habang papalapit ang nagbabagang kamao ay tila gumana ang isipan ng ating bida at sa eksaktong sandaling iyon ay bigla siyang may naalalang isang mahalagang bagay na maaaring maging susi upang wakasan ang napakadelikadong sitwasyon na ito. Tila nakahanap ng linaw ang isipan ng ating bida kaya mabilis na nagbago ang kanyang seryosong ekspresyon patungo sa matinding determinasyon. Alam na niya kung paano eksaktong haharapin ang mapanganib na sitwasyon na ito nang hindi kumikitil ng buhay. Sa isang kisap mata ay mabilis niyang binitawan ang kanyang espada at hinayaan itong tumalsik palayo upang malayang magamit ang kanyang sariling mga kamay. Walang anumang pag-aalinlangan siyang sumugod paarap at binalot ng matinding asol na enerhiya ang kanyang palad upang salubungin ang paparating na panganib. Isang napakalakas na puwersa ang yumanig sa buong paligid ng direktang magsalpukan ang nagbabagang gininto ang kamao ni Song Juabak at ang kamay ng ating bida. Bakas ang matinding pagkagulat sa paisang mukha ni Song Juabak dahil sa hindi inaasahang paglapit ng kanyang kalaban, maging ang matatalim na mata ni Heaxian na tahimik na nagmamasid mula sa malayo ay nagpakita ng labis na pagtataka sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Agad namang nagreklamo si Sodam habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao at inis na tinanong kung bakit buong tapang na makikipagsalpukan ang isang gumagamit ng espada sa isang taong kilala sa paggamit ng kamao.
Sa kabilang banda ay kalmadong pinagmasdan ni Southern Heaven ang nagaganap na sagupaan bago tuluyang napagtanto ang tunay na plano ng ating bida. Seryosong ipinaliwanag ng espiritu na sinusubukan nitong tapusin ang mapanganib na engkwentro sa pamamagitan ng direktang pagbangga ng kanilang enerhiya dahilan upang matigilan at labis na magtaka si Sodam sa kanyang narinig. Sa kalagitnaan ng direktang salpukan ng kanilang mga kamay kung saan pilit na nagbabangga ang asul at gininto ang enerhiya ay seryosong nagpaliwanag si Southern Heaven. Malinaw nitong sinabi na sinasadya ng ating bida na itapat ang sarili nitong core energy sa nag-aalab na lakas ni Song Juabak upang sapilitang tanggalin at pakawalan ang nakakatakot na anyo ng golden blood body nito. Bakas ang matinding gulat sa mukha ni Sodam at hindi nito napigil ang magtanong ng may pag-aalala kung ligtas ba para sa ating bida na basta na lamang ibuhos ang kanyang innate core energy sa ganitong pamamaraan. Kalmado namang tumugon si Southern Heaven na may halong mabigat na katotohanan. Ipinaliwanag ng espiritu na kung hindi lamang natutunan ng ating bida ang Luminous Star Sword Technique ay paniguradong katumbas na ng pagpapatiwakal ang mapanganib na hakbang na ito. Isang malakas na puwersa ang patuloy na yumanig sa paligid habang walang tigil na nagbabangga ang nag-aalab na gininto ang enerhiya at ang malawak na asul na aura mula sa dalawa. Sa gitna ng matinding salpukan ay bakas ang labis na pag-aalala sa boses ni Sodam nang mapansin nitong unti-unting natutulak paatras ang ating bida. Agad namang sumagot si Southern Heaven at seryosong ipinayo na suriin nitong mabuti ang mga ekspresyon sa mukha ng Nagel-alabang dalawa. Tahimik na ipinaliwanag ng espiritu na kahit sa unang tingin ay mukhang mas nakalalamang si Song Juabak ay malinaw sa matinding hirap na nakaguhit sa mukha nito na siya ang paniguradong unang mawawalan ng lakas. Sa kabilang banda ay nanatiling pokus at mas kalmado ang ating bida habang patuloy na tinatapatan ang umaapaw na puwersa ng kanyang katunggali. Sa patuloy niyang pagmamasid ay hindi napigilan ni Southern Heaven na mamangha sa mga nangyayari. Kalmadong pinansin ng seryosong espiritu na kahit malinaw ang matinding kagustuhan ni Song Juabak na tapusin ang buhay ng ating bida ay hindi pa rin ito gumaganti ng parehong marahas na intensyon. Para kay Southern Heaven ay hindi lamang masangat ang ating bida pagdating sa lakas kundi patuloy din itong pinaninindigan ang pagiging marangal sa kabila ng mapanganib na sitwasyon. Sa kabilang banda ay isang malakas na daing ang pinakawalan ng ating bida habang buong puwersa nitong itinatapat ang sariling enerhiya laban sa nagbabagang salpukan, bahagya siyang pinagpawisan at bakas ang matinding bigat ng kanyang sinasalag ngunit nanatiling matalim at puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, dahil sa ipinapakitang tatag na ito ay buong kumpiyansang napagtanto ni Southern Heaven na kapag nagpatuloy ang ganitong takbo ng laban ay paniguradong makakamit ng ating bida ang isang perpektong tagumpay. Habang patuloy ang mabigat na salpukan ng kanilang puwersa ay bakas ang matinding galit sa mukha ni Song Juabak dahil tila isang malaking insulto para sa kanya ang pakikipaglaban gamit ang internal na enerhiya. Buong lakas niyang pinilit na tapatan ang umaapaw na asul na aura sa kanyang harapan ngunit hindi kalaunan ay nagsimula ng hamupa ang nagbabagang gininto ang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Kasabay ng mabibigat na paghinga ay matinding pinagpawisan si Song Juabak at halatang umaabot na siya sa kanyang pisikal na limitasyon. Sa kabila ng panghihina ay pilit pa rin niyang hinamon ang kanyang katunggali na ipagpatuloy ang laban. Seryoso namang pinagmasdan ng ating bida ang unti-unting pagkawalan ng nakakatakot na anyo ng kalaban kaya buong determinasyon niyang ibinuhos ang kanyang enerhiya upang tuluyan ng wakasan ang sagupaan. Sa eksaktong sandali bago tuluyang magwakas ang kanilang salpukan ay bigla na lamang nayanig ang buong paligid ng marahas na pumagitna si He Akshion sa kanilang dalawa. Habang nakatayo sa basag na yelo ay walang pag-aalinlangang itinaas ng malaking figure ang kanyang dalawang kamay at nagpakawala ng isang napakalakas na puwersa upang piliting buwagin ang nagbabanggang enerhiya. Dahil sa matinding bigat ng puwersang iyon ay agad na tumalsik si Song Juabak palayo at bumagsak ng malakas sa matigas na lupa. Isang mabigat na daing ang kumawala sa kanya habang patuloy siyang gamulong sa nagyayelong ibabaw dahilan upang tuluyan ng mawala ang natitirang gintong liwanag mula sa kanyang katawan. Sa kabilang banda ay walang kawala rin sa dambuhalang shockwave ang ating bida kaya matindi siyang naitulak paatras. Mabilis siyang nagpadaos-daos sa nyebe habang pilit na ibinababa ang kanyang sentro upang labanan ang malakas na ihip ng hangin at panatilihin ang kanyang balanse matapos ang biglaang pagharang na iyon. Agad namang nagtanong ang ating bida habang bakas ang pagkalito sa kanyang paisang mukha kung bakit bigla na lamang nakialam sa sagupaan si He Akshion. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili habang naghihintay ng malinaw na sagot mula sa Supreme Elder.
Isang malapad na ngisi lamang ang iginanti ni Heaxian habang kalmadong nakatingin sa kanya, buong pagmamalaki nitong ipinaalala na iniligtas lamang niya ang ating bida mula sa tuluyang pagkaubos ng kanyang innate core energy kaya hindi nito inaasahan ang ganoong klaseng pambungad na tanong. Matapos itong sabihin ay matikas na humalukip-kip si Heaxian habang nakatayo sa harapan nilang dalawa, dahil wala pang malinaw na nananalo sa naganap na matinding palitan ng puwersa ay walang anumang pag-aalinlangan nitong idineklara na ang labanang iyon ay pormal nang magtatapos sa isang draw. Halatang hindi inaasahan ng ating bida ang narinig kaya nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat, habang nakaupo sa lupa ay hindi makapaniwalang napatanong siya kung bakit nagtapos sa tabla ang laban na iyon. Sa halip na magpaliwanag ay seryosong iniba ni Heaxian ang usapan at diretsyong tinanong kung bakit hindi nito ginamit ang mga pamamaraan ng espada mula sa sikretong manual na kanyang ibinigay. Bahagyang pinagpawisan ng ating bida dahil alam niya sa kanyang isipan na paniguradong darating talaga ang oras na mauungkat ang paksa na ito. Matalim siyang tinitigan ni Heaxian at kalmadong idinagdag na hindi ito ganoon kaangal para madaling malinlang. Dahil sa seryosong binitawang salita ng Supreme Elder ay labis na nagtaka ang ating bida at napatanong na lamang kung ano ang ibig nitong sabihin. Seryosong ipinagpatuloy ni Heaxian ang pagsisalita habang matikas silang nakatayo sa malamig na paligid. Walang anumang pag-aalinlangan nitong ipinaalam na alam niyang kaya ng ating bida na gamitin ng buo ang mga pamamaraan ng espada na nakasulat sa sikretong manual. Kalmado namang sumagot ang ating bida upang ipaliwanag ang tunay na rason sa likod ng kanyang naging galaw. Malinaw niyang sinabi na kung pamilyar ang Supreme Elder sa manual na iyon ay paniguradong kabisado rin ito kung paano niya eksaktong gagamitin ang bawat hiwa pati na rin ang lahat ng nakatagong kahinaan nito. Dahil sa matalinong sagot na ito ay mabilis na napangiti si Heaxian habang nakahalukip-kap sa harapan niya. Bakas ang katuwaan sa boses nito nang itanong kung iyon ba ang mismong dahilan kaya sadyang binago ng ating bida ang kanyang mga pamamaraan ng espada sa gitna ng laban. Tahimik naman itong sinang-ayunan ng ating bida at kalmadong kinumpirma na tama ang naging hinala ng Supreme Elder. Matapos ang palitan ng salita ay seryosong nagtanong si Heaxian kung may ibang nagturo sa ating bida bago pa manito makarating sa lugar na iyon. Bahagya siyang pinagpawisan dahil sa biglaang tanong ngunit mabilis niyang naitago ang kanyang kaba ng kalmado siyang sumagot kung sino ba naman ang maglalakas loob na pumasok sa nakakatakot na teritoryo ng Supreme Elder. Sa likuran ay tahimik namang natatawa sina Southern Heaven at Sodam habang pinapanood ang naging mabilis na palusot na ito. Tila nakumbinsi naman si Heaxian sa naging sagot kaya buong pagmamalaki nitong sinabi na marahil ay hanggang doon na lamang ang kakayahan ng ating bida dahil malinaw nitong nakikita ang lahat ng kanyang mga kahinaan sa paghawak ng espada. Habang nakikinig ay isang lihim na katotohanan ang tumakbo sa isipan ng ating bida na sinadya niya talagang magpakita ng ilang pagkakamali sa kanilang laban upang hindi na siya lalo pang pag-initan ng Supreme Elder. Subalit ang magaang nadaloy ng usapan ay biglang nagbago nang muling tumitig ng matalim si Heaxian. Sa isang seryoso at malalim na boses ay tinanong nito ang ating bida kung alam ba nito ang isang mahalagang bagay dahilan upang matigilan at mapuno ng pagtataka ang ating bida kung ano ang susunod nitong sasabihin. Tahimik na nakatalikod si Heaxian at seryosong binitawan ang isang mabigat na tanong. Tinanong niya ang ating bida kung sa tingin ba nito ay papabayaan na lamang ng orihinal na nagmamay-ari ang mga pamamaraan ng espada na pamilyar sa kanya nang hindi man lang ito pinapaunlad. Sa susunod na sandali ay biglang nagbago ang atmosfera ng balutin si Heaxian ng isang nakakatakot at nagbabagang pulang aura. Nagliwanag ang kanyang mga mata habang bakas ang matinding emosyon sa kanyang mukha nang isipin niya kung gaano kalaki ang naging pag-angat ng lakas ng taong iyon. Kasabay nito ay galit na umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang pangalan ni Southern Heaven na tila nagpapahiwatig ng isang malalim at mabigat na nakaraan sa pagitan nilang dalawa. Bumalik sa normal ang sitwasyon habang pareho na silang nakatayo sa malamig na paligid. Upang basagin ang namumuong tensyon ay kalmadong nagsalita ang ating bida na dahil pormal na nagtapos sa tabla ang laban ay wala na itong anumang bisa. Sa kabila ng kanyang maayos na pananalita ay buong kumpiyansa pa ring tumatakbo sa kanyang isipan na paniguradong siya ang magwawagi kung sakaling nagpatuloy ang kanilang sagupaan hanggang sa dulo. Habang matikas na nakatayo sina Heaxian at ang ating bida ay tahimik namang nakahandusay ang walang malay na si Song Juabak sa malamig na lupa.
Mabilis na itinuro ng ating bida ang nakadapan niyang kalaban at seryosong tinanong kung hindi pa ba halata sa kasalukuyang lagay nito kung sino ang tunay na nagwagi, ngunit sa halip na sumang-ayon ay kalmado lamang na sumagot si Heaxian na walang sinuman ang makakaalam ng totoong resulta ng laban. Dahil sa matigas na tugon na iyon ay hindi napigilan ng ating bida na ilabas ang kanyang inis, bakas ang matinding pagkadismaya sa kanyang paisang mukha nang sabihin niya ng diretsahan na masyado nang sumusobra si Heaxian sa pagkakataong ito. Buong diin niyang itinanong kung sa tingin ba talaga nito ay naging isang patas na laban ang naganap bago madiing nakiusap na pag-isipan nitong mabuti ang buong sitwasyon. Upang patunayan ang kanyang punto ay matapang na inilatag ng ating bida ang lahat ng naging malaking dahado niya sa labanang iyon. Kalmado niyang ipinaalala kay Heaxian na kalahati lamang ng cultivation technique ang kanyang natutunan mula sa mga lumang ukit sa kuweba. Bukod pa rito ay malinaw na namana ni Song Juabak ang martial arts ng Supreme Elder kaya naman kabisado na ng kanyang kalaban ang bawat kahinaan ng kanyang mga pamamaraan ng espada mula pa sa simula. Mas lalo pang idiniin ng ating bida ang hindi patas na sitwasyon ng magdagdag pa siya ng isang mahalagang katotohanan. Ipinamukha niya ng diretsahan na bukod sa mga nabanggit na kalamangan ay gumamit pa si Song Juabak ng mga espesyal na elixir upang sadyang palakasin ang internal na enerhiya nito bago pa man sila tuluyang magharap. Upang dagdagan pa ang bigat ng kanyang katwiran ay inihayag ng ating bida na bukod sa lahat ng nabanggit niyang kalamangan ay nakasuot pa si Song Juabak ng isang pambihira at mamahaling gauntlet sa kanilang laban. Sa kabila ng napakalinaw na dihadong sitwasyon na iyon ay matapang niyang itinanong kay Heaxian kung ano ang naging pinal na resulta ng lahat, walang anumang pag-aalinlangan niyang ipinagmalaki na nagawa pa rin niyang magwagi sa isang matinding sagupaan na simula pa lamang ay sadyang inihanda upang siya ay pilit na matalo. Sa gitna ng malamig na paligid ay buong tapang na inilabas ng ating bida ang kanyang matinding sama ng loob. Bakas ang galit at pagkadismaya sa kanyang paisang mukha nang diretsahan niyang itanong kung ang hindi pagkilala sa kanyang tagumpay ay nangangahulugan lamang na gusto na siyang patayin ng Supreme Elder, madiin niya ring idinagdag kung isa lamang ba siyang simpleng pyesa sa isang laro na madaling itatapon kapag wala ng silbi. Walang anumang pag-aalinlangan siyang nagpatuloy sa kanyang litanya habang matigas na nakatayo sa harapan nito. Buong kumpiyansa niyang iginiit na hinding-hindi uubra sa kanya si Song Juabak sa isang patas na sagupaan kung hindi lamang ito tinulungan ni Heaxian na palakasin ang internal na enerhiya at binigyan ng pambihirang gauntlet. Ngunit sa halip na magalit sa mga mapangahas na salitang iyon ay isang nakakabinging halakhak ang biglang pinakawalan ni Heaxian. Malakas itong tumawa ng buong galit dahilan upang matigilan at labis na magtaka ang ating bida sa hindi inaasahang reaksyong ito ng kanyang kinakaharap. Walang anumang pag-aalinlangang inapakan ni Heaxian ang lupa ng napakalakas dahilan upang mayanig ang paligid, dahil sa matinding puwersa ng pagkakabagsak ng kanyang paa ay biglang tumalsik paitaas ang nakahandusay na si Song Juabak. Bago pa man ito tuluyang bumagsak pabalik sa ibabaw ng yelo ay walang kahirap-hirap itong sinalo ni Heaxian at mahigpit na sinakaw sa leeg. Habang nakabitin sa ere at bakas ang matinding takot sa paisang mukha ni Song Juabak ay seryosong nagsalita ang Supreme Elder. Malamig nitong tinanong kung sino ang nagbigay ng pahintulot na gamitin ang mapanganib na pamamaraan na iyon gayong malinaw na nitong ipinaalala noon na hindi pa nito kayang kontrolin ang ganoong klaseng kapangyarihan. Hindi na nito pinahaba pa ang usapan tungkol sa nangyari kaya kalmado nitong iniba ang paksa. Diretsyong tinanong ni Heaxian si Song Juabak kung kailan siya nagbigay ng mga pambihirang elixir gaya ng mahigpit na ibinintang ng ating bida kani-kanina lamang. Habang nahihirapang huminga dahil sa mahigpit na pagkakasakal ay kinakabahang sumagot si Song Juabak at nag-aalalang itinanong kung hindi ba maituturing na elixir ang mga tabletang pinapainom nito sa kanya tuwing gabi. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Heaxian habang mahigpit nitong hawak ang mukha ng nagpapawisang si Song Juabak. Buong galit nitong tinanong kung tinatawag ba talaga nitong elixir ang mga ordinaryong tabletang ipinainom niya. Diretsahan niyang sinabihan si Song Juabak na isa itong hangal dahil kung marami siyang ganoong klaseng pambihirang gamot ay hinding-hindi niya ito basta-basta ibibigay sa kanya. Habang tahimik na nakikinig ang ating bida sa likuran ay seryosong ipinagpatuloy ni Heaxian ang kanyang paliwanag. Kalmado nitong itinanong kung alam ba ng ating bida ang tunay na dahilan kung bakit niya itinuro ang kanyang martial arts sa dalawa gayong hindi pa niya ito ginagawa. Kahit kailan, bago pa man makasagot ang sinuman ay formal na inihayag ng Supreme Elder na ang kambal ay sadyang nagtataglay ng isang perpektong katawan upang matutunan ang nakakatakot na Golden Blood Body.
Upang mas palawakin ang kanyang naunang sinabi ay seryosong ipinaliwanag ni He Akchian na ang sirkulasyon ng dugo ng magkapatid na sina Song Juabak at Song Woo-hyun ay sadyang mas mabilis kumpara sa sinumang ordinaryong tao, dahil sa pambihirang uri ng kanilang pangangatawan ay napakabilis nilang nakakapag-ipon ng internal na enerhiya sa kanilang mga sarili. Matapos marinig ang revelasyong ito ay labis na nagulat si Song Juabak at Pao Tal Yutol na nagtanong kung ano ang tunay na silbi ng mga tableta na palagi nitong ipinapainom sa kanila. Bilang tugon ay ipinaalam ng Supreme Elder na kung patuloy na bibilas ang pagdaloy ng kanilang dugo nang hindi pa nila lubos na natututunan ang pamamaraan ng Golden Blood Body ay paniguradong magiging lason lamang ito sa kanilang sariling sistema. Kasabay ng isang malakas na batok sa ulo ni Song Juabak ay kalmado nitong idinagdag na malinaw na iikli ang kanilang mga buhay kung pababayaan lamang ang kondisyong iyon kaya sadyang ipinainom niya ang mga tableta upang tulungan silang makontrol ang kanilang sirkulasyon habang sila ay patuloy na nagsasanay. Matapos bitiwan ang nakaupong si Song Juabak ay muling ibinaling ni He Akchian ang kanyang atensyon sa ating bida upang sagutin ang naging reklamo nito tungkol sa naging dehado nito sa armas. Bakas ang bahagyang inis sa boses ng Supreme Elder nang sabihin nitong nagrereklamo ito gayong hindi man lang yata alam ng ating bida kung anong klaseng espada ang mismong hawak nito. Habang pinagmamasdan ng asul na enerhiya na nakabalot sa talim ng armas ay kalmadong ipinaliwanag ni He Akchian na bagaman mukhang luma na ang espadang iyon ay nagtataglay naman ito ng cold iron, buong pagmamalaki nitong idinagdag na isa itong pambihirang artisan sword na hamak na mas maganda at matibay kumpara sa mga pangkaraniwang espada. Dahil sa mga tinurang iyon ay bahagyang pinagpawisan ng ating bida habang tahimik na napaisip, sa kanyang tabi ay mahinahon ding nagmamasid si Southern Heaven habang nakahawak sa kanyang baba at kalmadong napagtanto na may malaking katotohanan ang mga binitawang salita ng Supreme Elder. Isang malapad na ngisi ang sumilay sa mukha ni He Akchian habang inaamin nito na totoo namang naging dehado ang ating bida sa naganap na laban. Kalmado nitong kinumpirma ang lahat ng hinala at diretsahang sinabi na sadyang inihanda ang segupa ang iyon upang matiyak na siya ang laging mananalo anuman ang mangyari. Para sa Supreme Elder ay isa lamang laro ang lahat at ang mga nakatayo sa kanyang harapan ay nagsisilbing mga simpleng pyesa lamang na madali nitong makokontrol. Sa kabila ng hindi patas na sitwasyong iyon ay hindi naiwasan ni He Akchian na humanga dahil naglakas loob pa rin ang ating bida na isahan ito at muntik nang makuha ang tagumpay. Ngunit dahil hindi formal na natapos ang kanilang sagupaan ay seryosong nagdesisyon ng Supreme Elder habang matikas na nakatayo sa gitna ng maniebeng gubat na paalang bisa ang laban at tuluyan ng bawiin ang kanilang naging kasunduan. Dahil sa biglaang deklarasyon na iyon ay isang mabigat na pakiramdam ang agad na bumalot sa ating bida. Tahimik na lamang siyang nanatili sa kanyang kinatatayuan habang mapait na napagtanto sa kanyang sarili na hanggang sa huli ay isa lamang talaga siyang gamit na pyesa na madali ring itatapon pagkatapos pakanabangan. Ngunit sa gitna ng mabigat na pakiramdam ay isang pambihirang deklarasyon ang mabilis na bumasag sa katahimikan ng seryosong ihayag ni He Akchian na kukunin niya ang isang beses lang magagamit na piyesang iyon bilang kanyang sariling disipulo, dahil sa hindi inaasahang revelasyong iyon ay nanlaki ang mga mata ng ating bida at bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang paisang mukha. Kalmado namang ipinagpatuloy ni He Akchian ang kanyang pananalita habang ipinapaliwanag na magiging isang malaking pag-aaksaya lamang kung tuluyang itatapon ang napakalaking potensyal na nakita niya sa kanya, buong pagmamalaki nitong idinagdag na may mga natatanging individual na sadyang ipinanganak na may pambihirang husay sa martial arts at madalas silang tawagin bilang mga henyo. Nang bahagyang tumikim si He Akchian ay diretsahan nitong inamin na ang mga ganitong uri ng tao ay kayang matutunan ng higit pa sa itinuturo sa kanila at napakahirap makahanap ng ganoong klaseng talento. Sa huli ay malinaw nitong ipinahiwatig na ang napakabihirang henyo na tinutukoy niya ay walang iba kundi ang ating bida. Upang formal na tapusin ang usapan ay mariing inulit ni He Akchian ang kanyang pasya na tanggapin ang ating bida bilang kanyang sariling disipulo. Mabilis namang pinagdikit ng ating bida ang kanyang mga palad bilang tanda ng matinding paggalang habang sinasabing labis niyang ikinararangal ang alok na ito, sa kabila ng kanyang pagpapakumbaba ay tahimik na tumatakbo sa kanyang isipan na marahil ang kapangyarihang nakuha niya sa tulong ni Sodam at Southern Heaven ang napagkamalang talento ng Supreme Elder. Agad namang lumabas ang mga espiritu sa kanyang tabi upang salungatin ang kanyang mababang tingin sa sarili. Malambing na ipinaalala ni Southern Heaven na ang husay na iyon ay tunay at mismong talento ng ating bida habang nakangiting sumang-ayon si Sodam at kalmadong idinagdag kung sa tingin ba nito ay kaya rin silang marinig ng iba pang tao sa mundong ito.
Isang mainit na pasasalamat ang bumalot sa puso ng ating bida dahil sa mga nakakagaan ng loob na salitang iyon mula sa kanyang mga kasama, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang seryosong pakiramdam dahil alam niyang masyado pang maaga upang tuluyang makahinga ng maluwag sapagkat mayroon pa siyang isang pinakahuling katanungan na kailangang malinawan mula kay Heaxian. Upang malinawan ay seryosong itinanong ng ating bida kay Heaxian kung ano ang mangyayari sakaling maging formal na disipulo siya nito. Kalmado niyang ipinaalala na hindi niya rin naman matututunan ng eksklusibong martial arts ng Supreme Elder na Golden Blood Body. Idinagdag pa niya na mismong si Heaxian ang nagsabi kanina na tanging ang mga taong may mabilis na sirkulasyon ng dugo lamang tulad ng magkapatid na sina Song Jueblak at Song Woohyun ang may kakayahang samalo ng ganoong klaseng kapangyarihan. Isang nakakalokong ngisi ang iginanti ni Heaxian bago kalmadong itinuro ang ating bida gamit ang kanyang hintuturo. Buong kumpiyansa nitong sinabi na dapat pang magpasalamat ang ating bida dahil wala itong balak na ituro sa kanya ang mga pamamaraan ng kamao, sa halip ay buong galak siyang tutulungan ng Supreme Elder upang buuin at perpektuhin ang kanyang mga pamamaraan sa paggamit ng espada. Bago pa man makareact ang ating bida ay isang malaking revelasyon ang sunod na binitawan ni Heaxian. Seryoso nitong ipinaalam na ang pamamaraan ng espada na natutunan ng ating bida ay ang mismong martial arts ni Southern Heaven. Malinaw nitong idiniin na ang sikat na swordsman na iyon ang nag-iisa nitong mahigpit na karibal na minsang naghari at kinatakutan sa buong probinsya ng Yunnan. Labis na nagulat ang ating bida at pautal-utal na nagtanong kay Heaxian kung totoo ba ang mga binitawan nitong salita, bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha habang tinatanong kung ang kalansay na kanyang nakita ay ang mismong sikat na Southern Heaven swordsman at kung ang hawak niyang armas ngayon ay ang mismong espadang ginamit nito noon, sa kanyang tabi ay naguguluhang. Napaisip si Southern Heaven dahil pakiramdam nito ay matagal na nitong naipaliwanag sa ating bida kung sino ang kanyang dating Panginoon pati na rin ang martial arts nito. Upang alisin ang pagtataka ni Southern Heaven ay mabilis na nagpaliwanag si Sodam sa tabi nito. Nakangiti nitong ipinaalam na sadyang umaarte lamang ang ating bida sa mga oras na iyon. Malinaw nitong ipinaliwanag na dahil ito ang pinakaunang pagkakataon na narinig niya ang mahalagang impormasyong iyon mula mismo kay Heaxian ay kinakailangan niyang magpanggap na lubos siyang nagugulat at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Kalmadong idinagdag pa ni Sodam na dapat nang masanay si Southern Heaven sa ganitong uri ng mga sitwasyon dahil paniguradong madalas itong gagawin ng ating bida paminsan-minsan upang itago ang katotohanan. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawang espiritu ay nakumbinsi naman ng ating bida si Heaxian sa kanyang mahusay na pagpapanggap habang patuloy nitong pinagmamasdan ang hawak na espada ng may matinding pamamangha. Matapos ang mga naging revelasyon ay kalmadong nagpatuloy sa pagsasalita si Heaxian habang magkaharap sila sa maniyabing paligid. Seryoso nitong ipinaliwanag na mula nang pumanaw ang Southern Heaven Swordsman ay siya na lamang ang nag-iisang tao na may pinakamalalim na pag-unawa at kaalaman tungkol sa Luminous Star Sword Technique, dahil dito ay nag-alok siya ng tulong upang gabayan ang ating bida na tuluyang buuin at perpektuhin ang nasabing pamamaraan ng espada. Habang matamang nakikinig ay lihim namang napaisip ang ating bida sa tinura ng Supreme Elder. Sa kanyang sarili ay buong kumpiyansa niyang batid na hindi niya naman talaga kailangan ang alok na tulong nito dahil kasama niya mismong naglalakbay ang espiritu ni Southern Heaven na siyang orihinal na may-ari ng martial arts na iyon. Ngunit bago pa man siya makapagbigay ng sagot ay naglabas pa ng isa pang napakagandang alok si Heaxian upang tuluyan siyang makumbinsi. Tiningnan siya nito ng seryoso at sinabing pinag-iisipan din itong ayusin ang matagal ng sira at wasak na energy core ng ating bida. Kasunod nito ay formal na itong nagtanong kung tatanggapin ba nito ang alok na maging kanyang opisyal na disipulo. Upang tulungan siyang makapagdesisyon ay mahinang nagsalita ang mga espiritu sa kanyang tabi. Puno ng pag-unawang sinabi ni Southern Heaven na lubos nitong igagalang kung anuman ang magiging pasya ng ating bida. Agad namang sumang-ayon si Sodam habang nakangiting nagpapayo na isa itong magandang oportunidad at malaya naman itong baligtarin ang sitwasyon laban sa Supreme Elder kapag dumating na ang tamang panahon sa hinaharap. Walang anumang pag-aalinlangang lumuhad ang ating bida gamit ang isang tuhod kasabay ng mahigpit na paghawak sa kanyang espada. Formal siyang nagbigay galang kay Heaxian upang tuluyan ng tanggapin ang alok nito at idineklara ang kanyang sarili bilang opisyal na disipulo. Tahimik namang pinanood ng Supreme Elder ang buong formalidad na ito na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa hindi kalayuan ay isang nanghihinang boses ang bumasag sa katahimikan ng paligid.
nag-aalalang tinawag ni Song Juabak ang pansin ng Supreme Elder habang hirap na hirap itong nakasandal sa kanyang kapatid na si Song Woo-hyun. Kinakabahan itong itinanong kung ano naman ang mangyayari sa kanilang dalawa ngayon matapos ang lahat ng naganap. Bahagyang lumingon si Haek-cheon at isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang labi pagkakita sa kaawa-awang kalagayan ng kambal. Kalmado nitong inamin na bagaman napakabagal at palpak pa ng mga ito ay hindi niya naman basta-basta na lamang palalayasin ang mga taong natuto na ng kanyang sariling martial arts, bago pa man lubusang makahinga ng maluwag ang dalawa ay seryosong idinagdag ng Supreme Elder na kahit hindi niya gaanong gusto ang ideyang ito ay mayroon na siyang panibagong plano para sa kanila. Tuluyan ng tinapos ni Haek-cheon ang pag-aalala ng magkapatid ng formal nitong ideklara na tatanggapin niya rin ang dalawa bilang kanyang mga disipulo. Sa sobrang tuwa ay halos magningning ang mga mata ni Song Juabak at literal na napanganga ito habang malakas na sumisigaw upang kumpirmahin kung totoo ba ang kanyang narinig. Mabilis na umayo si Song Juabak upang magbigay galang at formal na ipinakilala ang kanyang sarili sa kanilang bagong master, kasabay nito ay sa pilitan niyang idiniin pababa ang ulo ng kanyang kapatid na si Song Woo-hyun bago nagmamadaling inutusan itong mabilis na ulitin ang kanyang sinabi. Isang nakakatawang pangyayari ang sumunod ng walang kemo emosyong inulit ni Song Woo-hyun ang buong linya kasama na ang mismong pangalan ni Song Juabak at ang utos na ulitin ito. Dahil sa katangahang iyon ay agad na sumabog sa inis si Song Juabak at galit na sinigawan ang kapatid na sariling pangalan dapat nito ang binanggit. Tahimik na lamang na pinanood ni Haek-cheon sa likuran ang nakakagulong pagtatalo ng dalawang hangal na bago niyang disipulo habang inosenteng nagtataka pa rin si Song Woo-hyun kung ano ang kanyang naging pagkakamali. Isang nakakalokong ngiti ang mabilis na sumilay sa labi ng ating bida bago niya masayang binati ang kanyang dalawang bagong junior brother. Habang formal na nakahawak sa kanyang espada ay mapang-asar niyang sinabi na hindi siya makapaniwala na nagkaroon agad siya ng nakababatang kapatid sa martial arts ng ganoon kabilas. Idinagdag pa niya na pakiramdam niya ay abot langit ang kanyang tuwa dahil isa na siyang ganap na senior brother ngayon. Dahil sa mga mapang-asar na salitang iyon ay nanlaki ang mga mata ni Song Juabak at bakas ang matinding gulat sa kanyang mukha nang mapagtanto ang kanyang nakakainis na posisyon. Agad na nagwala sa inis si Song Juabak at mabilis na nagreklamo sa kanilang bagong master, pautal-utal niyang ipinaglaban na silang dalawa ng kanyang kapatid ang tunay na nagmana ng martial arts ni Haek-cheon kaya naman malaking pagkakamali na kilalanin nila ang ating bida bilang kanilang nakatatandang senior brother. Sa halip na seryosohin ang reklamo ay isang malapad na ngisi lamang na nagpapakita ng lahat ng kanyang mga ngipin ang ibinigay ni Haek-cheon habang tahimik na pinakikinggan ang naghihimutok niyang disipulo. Isang nakakabinging halakhak ang biglang pinakawala ni Haek-cheon kasabay ng malapad na pagbuka ng kanyang mga braso habang masayang nakatingala sa maniebing kalangitan. Sa sobrang tuwa ay malakas siyang sumigaw upang tawagin ang pansin ng isang nagngangalang Jongdae at buong pagmamalaking ibinalita na ang mismong tagapagmana nito ay formal nang naging sarili niyang disipulo. Walang patid ang pagtawa ng Supreme Elder dahil para sa kanya ay isa na itong ganap at malinaw na tagumpay laban sa kanyang naging karibal. Sa kalagitnaan ng maingay na pagdiriwang na iyon ay nanatili lamang nakaluhod ang ating bida at tahimik na pinagmamasdan ang kakaibang inasal ng kanyang bagong master nang may matinding pagkalito sa kanyang reaksyon. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawala ng ating bida habang nakapaskil ang isang blanko at nakakatawang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan ay tahimik na lamang siyang sumuko at inamin na talagang panalo si Haek-cheon pagdating sa nakakalokong takbo ng pag-iisip nito. Samantala ay seryoso namang lumapit si Southern Heaven sa kanyang tabi upang tuluyan ng bawiin ang mga magagandang payo nito kanina. Dahil sa matinding inis sa inasal ng kanyang dating karibal ay diretsahan nitong binalaan ang ating bida na hinding-hindi na siya magbibigay ng anumang tulong sakaling ituloy pa. Rin ito ang pagiging disipulo ng Supreme Elder. Kasabay ng mga banta at mabibigat na desisyong iyon ay patuloy lamang sa pag-ihip ang malamig na hangin sa nagtataasang yelo ng kabundukan habang tahimik na binabalot ng makapal na nyebe ang buong paligid. Matapos ang maingay na pagdiriwang sa labas ay nagtungo si Haek-cheon sa madilim at tahimik na bahagi ng kuwebo kung saan nakahimlay ang kalansay ng kanyang matagal ng karibal. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi ng walang buhay na katawan ni Jongdae bago ito kalmadong kinamusta. Sa isang mahinahon at pambihirang pagkakataon ay kinausap niya ang lumang kaibigan at sinabing dahil nakuha na niya ang tagapagmana nito ay tuluyan na niyang matatanggap ang lahat ng nangyari sa kanilang nakaraan. Ngunit bago pa man matapos ang madamdaming tagpong iyon ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Haek-cheon at bumakat ang labis na kaseryosohan sa kanyang mukha.
Tinitigan niya ng malalim ang bungo ni Jongdae dahil mayroon pa siyang isang huling katanungan na nais malanawan. Dumilim ang kanyang paningin at bumigat ang presensya sa paligid ng madiin niyang itanong sa malamig at galit na boses kung sino ang lapastangang pumatay dito.